The Alien. Karamihan ng mga NBA nicknames ay astig pakinggan pero madalas hindi tugma sa galing nila. Iba yung kay Victor Wembanyama. Kapag tinawag siyang The Alien, bagay talaga kasi yung mga ginagawa niya sa basketball court ay madalas parang imposible. Smith. Mahigit 2 dekada na akong nanonood ng NBA at akala ko nakita ko na lahat ng pwedeng mangyari sa larong to. Tapos dumating si Wembanyama at na-realize kong hindi pa pala. Ladies and gentlemen, heto ang 10 beses na binulabog ni Victor Wembanyama ang internet. Sobrang baliw ng simula ng 2026 NBA season. Lahat ng sports media at influencers sure na gagawin ng Oklahoma City Thunder ang imposible at tatalunin ang historic 73-9 record ng Golden State Warriors. Are we witnessing right now the most dominant team in NBA history? They are guaranteed to win the championship if they're healthy. 100%. They are going to absolutely, barring injury, shatter the all-time wins record this year. Hindi lang galing sa media ang hype. Kahit sa Vegas, malaki ang odds na mananalo ang OKC ng at least 74 games. At sa totoo lang, hindi siya mukhang malabo nung time na yun. Na-achieve na ng Thunder squad na to yung hindi nagawa ng era ni na KD, Westbrook at Harden. Tapos pagbalik nila the following season, mas lumakas pa sila. Halos hindi sila mapigilan. I mean, 24-1 ang record nila at malapit na hindi lang pantayan ng best record, kundi manalo rin sa NBA Cup. Akala ng karamihan, sure win na ang reigning MVP at ang buong Thunder sa in-season tournament. Pero nung December 13th, 2025, nangyari si Victor Wembanyama. Experience. Wemby, That's his post up. That's amazing. too easy. Goldenberg says, Oh, the left-bound. Nung semi-final matchup, natikman ng Thunder ang Wemby Magic sa unang pagkakataon. Sa mga unang minuto pa lang niya, sinira na ni Wembanyama ang lahat ng gustong gawin ng OKC. Yung mga plays nilang automatic sana buong season, biglang hindi na gumana. Nawala ang rhythm ng OKC. Bumagal ang momentum nila at makikita mong nagsisimula ng masira ang kumpiyansa nila. Pinapanood ng buong NBA world ang paggawa ng imposible in real time. Watched by Caruso. Oh. Wembanyama got it back, fires, and it drops. Hindi man lang maipakita ng stat sheet kung gaano kalaki ang naging impact ni Wembanyama sa larong yun. Pero isang bagay ang malinaw. Nabaliw ang mga tao, hindi nila mapigilang pag-usapan yun. Kasi habang busy ang lahat sa pagtatalo, kung kaya bang tapusin ng Thunder ang season ng 74-8, pumasok si Wembanyama sa court na may ibang plano. Parang sinabi lang niya sa lahat ng usap-usapan na yun, "Hold my Gatorade." Tapos binulabog niya ang internet. Logo Steph, logo Dame, logo Trey. You see the pattern, right? Ang pagtira mula sa malayo ay laging teritoryo ng mga guards, habang ang mga centers ay inaasahang manatili lang malapit sa ring. Pero dumating si Wembanyama. Tingnan mo tong sequence na to. Blinok ng alien ang ilang tira laban sa nets. Kinuha ang bola, nag-dribble sa court at chill lang na tumira ng smooth na 3 points. O kaya yung moment na to laban kay Dillon Brooks kung saan kalmadong prinotektahan ni Wemby ang bola, nag-iisang dribble at nagpakawala ng bomba mula sa Steph Curry distance na parang normal na tira lang sa daloy ng opensa nila. Tapos heto pa ang isa. Hindi pa nga nakaka-warm up maigi ang Grizzlies nung tumira si Wembanyama mula sa logo ng Spurs. Wala pang 1 minuto sa laro at naipasok niya ito. To Victor. He fires. He scores. Ang nagpapakabaliw sa mga logo threes na to ay hindi lang yung layo, kundi kung gaano niya ito ginawang mukhang madali. Walang wild na celebration, walang fist pumping. Tatalikod lang siya at tatakbo pabalik para dumipensa. Nakakita na tayo ng mga 7-footers na tumitira ng threes dati at sapat na yun para maging special sila. Pero 7-footers na tumitira galing logo? Wala pa tayong naririnig na ganyan. Kahit yung mga elite shooting big men tulad ni KD, hindi tumitira ng logo threes. Tulad ng alam nating lahat ngayon, ang basketball ay laro ng mga malalaki. Heck, kahit ang average point guard sa NBA ay mas matangkad pa sa 99% ng populasyon ng mundo. Sport ito na ginawa para sa mga higante. Pero nakapagtataka, ginagawang maliit ni Victor Wembanyama kahit ang NBA. I mean,
mas matangkad pa siya sa mga players na matatangkad na sa lahat ng tao. Sa isang liga na puno ng mga taong may pambihirang genes, mukhang ginawa pa rin si Wemby sa ibang laboratorio. Halimbawa na lang si Anthony Davis. Si AD ay kilala bilang isang lehitimong big man, isang player na ginagamit ang laki niya para ibuli ang mga kalaban gabi-gabi. Pero itabi mo siya kay Wemby at biglang mukhang si Davis ang hindi pa tapos sa paglaki. O kaya tingnan mo si Kevin Durant na sikat na tinatawag na isang guard na natrap sa katawan ng isang 7-footer. Pero pag tumatabi siya kay Wembanyama, nagmumukha na lang siyang regular na guard. At pag nakakasama ni Wemby sa court ang mga regular na NBA players, mas nakakabaliw ang epekto. Ito ay mga lalaking nasa 99th o baka 99.9th percentile na ng height sa buong mundo. Pero kahit papaano, pagkatabi nila si Victor Wembanyama, nagmumukha silang maliit. Alam na nating lahat na magaling si Wemby mag-block ng bola. Siyempre, pabor ang stat na yan sa mga big man na tulad niya. Pero heto ang matindi, itong 7'4" forward na to ay hindi lang nagbabantay ng ring, ginagawa niya itong isang buong show. Tingnan mo to, nag-try mag-drive si Giannis sa basket tulad ng lagi niyang ginagawa. Laban sa ibang players, automatic na pasok na to. Pero hindi kay Wemby. Kasi ang totoo, talo ng extraterrestrials ang mga Greek freaks. Tapos meron din yung time na tinatapik lang niya ang bola tuwing susubok si Scottie Barnes na umiskor para sa Toronto, para siyang border patrol agent. At oo, si Cade Cunningham ng Pistons ay nagiging isa sa mga susunod na mukha ng liga. Pero itong na-block na floater ni Wemby, ginawa siyang mukhang mas bagay maglaro sa kanto-kanto lang kaysa sa NBA. Ang catch dito, hindi lang height ang ginagamit ni Wemby pagdating sa pag-block ng bola. Parang may PhD ang batang to sa defensive positioning. At tatalunin niyan ang pagiging pisikal at taas ng talon araw-araw. Pero kung may isang bagay na nagpa-break ng internet kay Wemby, ito ay ang katotohanang ginawa niyang masaya ulit ang pagdepensa. Isang bagay na hindi na natin nakita mula pa nung panahon ni Big Ben Wallace. Sa nakalipas na dekada, ang hirap panoorin ng NBA All-Star Game. At hindi lang basta nakakabagot, kundi pinag-uusapan natin dito yung pinakawalang ganang basketball na makikita mo. I mean, mas competitive pa laban sa mga random na liga sa high school. Tipong walang depensa, walang tigil na 3 points, at walang intensity. Mula sa inaasahang pinakamagandang pick-up game ever, naging pinakapangit na pick-up game ever siya. Hanggang sa dumating si Victor Wembanyama. Ang ginawa niya sa 2026 All-Star Game ay hindi naman masyadong baliw para sa totoong standards ng basketball. I mean, naglaro lang naman siya ng basketball. Dumipensa siya, lumaban, at nagpakita ng pake. At bigla na lang, nagbago ang lahat. Biglang nagka-energy ulit ang laro. May totoong opensa, totoong depensa, at totoong pride na. Sa unang pagkakataon sa mahigit isang dekada, nagmukhang basketball ulit ang All-Star Game. At sapat na pala ang isang tao na may pakialam para mangyari yun. Ganun lang kabilis, ginawa ni Wembanyama ang isang nakakaantok na laro na maging pinaka-pinag-uusapang All-Star Game sa nakalipas na maraming taon. At oo, pinulabog nito ng husto ang internet. Pwedeng sabihing unang binulabog ni Victor Wembanyama ang internet noong 16 years old pa lang siya. Nakita na nating lahat ang mga clips na yon. Mga random na hindi NBA players na hinahamon ang mga pros tapos pipigilan lang agad. Hindi nagiging maganda ang ending noon. Pero ito, iba to kasi. Tingnan mo, hindi to isang YouTuber na nagpapapansin lang. Isa siyang teenager na basketball player. At ang nasa kabilang side ay hindi lang basta sinong NBA player. Ito ay si Rudy Gobert, ang reigning Defensive Player of the Year. Isa sa mga pinakakinatatakutang rim protector sa liga nung panahong yun. At ayun nga, iniiskoran siya ng isang 16-year-old na si Wembanyama. Hindi lang minsan at hindi aksidente. Siyempre, pumutok ang video at nakakuha ng millions of views. At hindi mapigilan ng internet na pag-usapan kung ano ang pwedeng marating niya. Siguradong kukulo ang dugo mo kung ikaw ay isang professional basketball player at makikita mo ang sarili mong niluluto ng isang bata na hindi pa nga pwedeng uminom ng alak. Well, yan mismo ang nangyari nung naglalaro pa si Wemby sa Francis Metropolitans 92. Nang mga panahong yun, kalaban ng Metropolitans ang Monaco.
Nag-umpisa ang sequence sa medyo absurd na paraan kung saan si Wembanyama bilang isang 7-footer gumawa ng moves tapos nag-step back 3 na akala mo siya si James Harden or kung sino man. Pero pagkatapos nito, lahat ng pagkukumpara kay James Harden ay automatic na nawala. Kasi kung ibang player to, may dalawa lang silang option pagkatapos tumira ng 3 na alam nilang hindi papasok. Una, pumwesto ng maayos habang nag-aagawan ang mga teammates sa rebound. O pangalawa, tumakbo na lang pabalik para dumepensa. Pero si Wemby ang pinag-uusapan natin dito at hindi pinanganak sa planet Earth ang taong to. Kaya imbes na piliin ang option 1 o 2, gumawa si Wemby ng isang bagay na hindi pa nagagawa dati. Literal siyang tumakbo papunta sa ring. Sinalo ang sarili niyang missed 3 at dinakdak ng isang kamay. Isipin mo maigi yon. Isang putback dunk galing sa 3-point line. Ang imposible. Gaya ng inaasahan mo, binulabog agad ng video na to ang internet at umabot sa millions of views. Kapag ginawa ka para bulabugin ang internet, hindi mo kailangang subukang mag-viral. Kusang nangyayari lang yon. At ang moment na to ang siguro perpektong halimbawa. Literal na gumawa si Wemby ng crane kick na parang sa Karate Kid para sipain palabas ang bola mula sa NBA rim sa ere. Hindi lang to pumutok sa mga basketball fans. Kahit yung mga hindi nanonood ng sports na patingin sa screens nila. Teka, ano yung kakakita ko lang? Para mas maintindihan nyo, ang ilalim ng net ng NBA ay nasa mga 8 feet 6 inches mula sa sahig. Karamihan ng tao, hindi man lang maabot yung net gamit ang bare hands nila, pero literal na sinipayon ni Wembanyama na parang parte lang ng warm-up drill niya. At alam nyo kung anong mas nakakabaliw? Ito na yata ang isa sa mga kaisa-isang viral highlights kung saan hindi pa nagsisimula ang laro. I mean, hundreds of thousands of views para lang sa warm-ups? Hindi pa naririnig ang ganyan kahit kailan. Ang mga big men ay karaniwang hindi kilala sa pagiging magaling tumalon kasi hindi naman nila kailangan. Kapag mas matangkad ka na sa lahat, hindi mo na kailangan ng 40-inch vertical para mag-dominate. Yung height mo na ang gagawa ng trabaho. Pero hindi sumusunod si Wemby sa mga ganyang rules. Binabali niya ito. Unang-una, dumadakdak ang taong to na halos hindi man lang umaalis ang paa sa sahig. Walang buwelo, walang talon, tapos idadunk. Ang normal lang sanang play para sa kanya ay nakahakot ng halos 1,000,000 views sa YouTube. Tapos mas naging nakakabaliw pa kasi may clip si Wemby na blinok niya ang isa pang NBA player nang hindi man lang tumatalon. Walang timing leap, walang chase down. Tumayo lang siya doon, inabot ang mga braso niya at binura ang tira na parang naglalaro lang siya laban sa isang bata. 2 plays na tuluyang bumasag sa internet. At ang malupit dito, nagsisimula ng maging normal ito sa paningin natin. Being 7'5" almost hurts that because once you get to this level, you're going to run up against guys who's way stronger, that moves as fast or faster, and they play way lower to the ground. Si Draymond Green ay isa sa pinakamatinding kakumpetensya sa NBA. At hindi pa katagalan, pumunta siya sa Podcast P at sinabing walang pag-asa na madadakdakan na lang siya basta-basta ni Victor Wembanyama. Pero nung nagharap na sila nung 2026 season, kahit ginawa na ni Draymond lahat para pabagalin siya, eto ang nangyari. Oo, isang 4-time NBA champion at 9-time all-defensive player ang na-posterize. Pero in fairness kay Draymond, tinanggap niya to ng tama. Pagkatapos ng laro, bumalik siya sa podcast niya at binigay ang respeto kay Wembanyama. I think what Jaylen Brown said that he said it best is like, when I'm talking two-way players in the league, I ain't talking about Wemby. Like, Wemby's just this otherworldly thing, man. Like, I'm not even going to say otherworldly person or figure. Like, he's just this otherworldly thing. Si Victor Wembanyama ng sandamakmak na highlight reel ng mga internet-breaking moments sa loob lang ng ilang taon. Mula sa baliw na encounter na yun kay Britney Spears hanggang sa pagtawag niyang dystopia ang Las Vegas ng walang kariya reaksyon.